lahat na siguro dito guys is excited na, no? Napakinggan itong guest natin. Pa-open naman lahat ng camera natin para i-welcome natin guys kasi malupit ito at the same time, naglaan po siya ng oras sa buong team family, sa buong Ultimate Dreamers. And pa-open lahat ng camera, especially sa mga core ng guys kasi ang hirap naman na i-welcome natin yung special guest natin naka-close, di ba? Ayun, heto na. Former OFW po siya sa Japan and uuwi lang po niya dito sa Pilipinas, guys. So, ang lupit. And nang dahil sa ganitong klaseng business, nakapag for good po siya, time freedom, yung una niyang nakamtan sa industriya natin. And silver rank na din po siya, going to gold rank na. Guys, tulungan niyo akong i-welcome and million palakpak para kay Coach Christian Binloan. Go, Coach! Ayan, hello. Ayan, thank you coach sa pagpapakilala Ayan, salamat sa mga nakipalakpak. Ayan, good morning. Good morning sa inyong lahat and good evening. Unang-una pasalamatan natin ng Panginoon na nandito tayo, di ba? I believe na lahat tayo na nandito is leaders talaga. Kasi bakit? Nandito tayo nag-a-attend tayo. And salamat sa opportunity na makapag-share sa inyo kay Coach Cheryl Pardillo and sa lahat po ng team ng Ultimate Dreamers. Shoutout po sa inyo. And sa lahat po na nag-attend galing sa Ultimate Empire yan. Shoutout po lahat sa inyo Yan, so wala akong slides bali lang. Magkukwento lang tayo dito. Mag-share lang ako ng konti about sa akin paano ko ginawa itong itong Live Good, ano ba yung journey ko, ano ba yung nangyari sa akin Sino ba si Coach Christian Si Christian Binloan Bali magpapakilala muna ako. Yan siguro yung iba sa inyo nakita na din ako kasi nag-host na rin ako guest na rin ako before magpapakilala lang po ako. By the way, my name is Christian Binloan and I'm 18 years old po. Then kasi yung edad bala ka na pwede naman yun. I'm 28 years old po then former OFW po ako sa bansang Ohio Gozaimasu. Yan, sa bansang Japan po. Then 3 years po ako doon. Ang trabaho ko po talaga is welder. Kami po yung sa may shipbuilding, kami po yung nagbubuo ng barko. Yan, then maganda yung sa Japan kasi pag sinabing Japan, disiplinado talaga yung mga tao. Malaki yung pasahod, tama. Malaking pasahod talaga sa Japan. Hindi ko yun. Then yun nga, bakit ba si Coach Christian na pinili pa din na gawin tong negosyo. Nag-ship ako to entrepreneur, to network marketer po. Naging ganito, di ba? Para may idea kayo kasi for me, hindi naman siya talaga madaling desisyon. Pero worth it siya sa long term talaga. Then yun, yung ma-avail mo yung magkaroon ka ng time freedom para sa sarili mo makapag-aral. Then maganda talaga bilang pag ka naging businessman, investor. Yun kasi yung future natin dito Pag na-establish natin yung business natin, magiging investor na tayo. Negosyo kasi ito Sa una, active pa yan. Active income kasi tinatrabaho mo pa. Naglalaan pa tayo ng oras, di ba? Ako din naman, 10 years po ako na employment, kasama na po yung 3 years sa Japan. 18 years old po ako nag-start magtrabaho. Sa hirap ng buhay, di ba? Kasi walang financial problem. Nag-try po ako mag-college. Tama po yung sabi kanina ni Coach Cheryl. College dropout po ako, di ba? Then, wala kasing pang tuition noon and yung kuya ko lang nagtatrabaho. Then, IT po talaga. Ang pangarap ko is talaga. Maging computer programmer. Yun nga, di ba? Sa hirap ng buhay, nag-settle na lang kung ano yun nandyan. Di ba? Then, yun lang. And, yun, siguro tapos na rin ako, coach. Hindi, pero yun, share ko lang din. Mahirap, hindi ganun kadali. Kwento ko lang din, bago ako nakapunta ng Japan. Mabilis lang din naman. Okay lang ba share ko? Yan, so, lang talaga, opportunity, tapos preparation. Then, nakapagpunta ako ng Japan. Kasi iba talaga ang buhay, di ba? Pag sinabing Japan, abroad, sabi natin abroad, malaki talaga yung opportunity dyan. Pero, maraming nawawala, di ba? Tulad yung iba, di ba, sabi ni Coach, di ba? May family siya before, pero naghiwalay. Normal yan, may kakilala din ako dun sa amin. Nangyayari po talaga yan. Hindi naman sa
karamihan or hindi pa agad, pero normal, kadalasan or karamihan nangyayari po. Yun yung pinakamasakit doon. Pera lang naman po ang dahilan eh. Ang tanong ko naman dyan, hindi pa ako ganito mag-isip. Paano ba mag-isip siguro? Yung open mind ba, yung business minded, hindi pa ako sobrang, nung nag-Japan kasi ako, parang ang mindset ko, employee talaga. Employment mindset talaga ako. And hindi ko naman masisisi yung iba, kasi ganun din ako eh. Negative din ako dati. Kaya kung may nai-invite kayong negative, okay lang yun kasi kayo naman din po, di ba? Tayo naman po nung una negative din eh. Pag na-invite nyo, nagiging positive kagaya nyo. Ganun. Madali na lang yun. Kasi naiintindihan na nila. Ako naiintindihan ko. Bakit yung iba hindi pa rin. Kasi hindi pa tama yung ano nila. Mindset nila. Meron calling talaga. Merong right timing. Di ba? Nung na-invite kasi ako dito, meron ding right timing talaga. Pinagpipray ko talaga. That time, nag-invest na ako ng ano. Meron kasi ako napakinggan. Sabi mag-invest daw sa sarili kasi yun daw hindi mananakaw sa'yo. Ngayon, and then, nakinig lang ako ng nakinig sa YouTube, ganyan, habang nagtatrabaho. Di pa ako nun, affiliate ni Livegood. Ginawa ko siya part-time sa Japan. Then, yun lang, nag-try ako. Kaya pasalamatan nyo rin po yung mga coach nyo. Yung mga nag-invite sa inyo dito, yung mga uplines nyo. Yung coach ko nagpapasalamat talaga ako kasi negative ako eh. Then, namulat niya ako sa ganitong industry. Then, pinag-pray ko, di ba? Then, nakita ko yung opportunity, pinakinggan ko, inaral ko. Doon ko na siya talaga ginawa. Then, share ko lang din, no? Ako talaga, weakness ko talaga, I'm not good at lying. Hindi ako marunong magsinungaling. Yun talagang weakness ko. Kasi back before nung nag-a-apply ako pa Japan, unang salang ko guys, kasi kailangan mo ng ng magse-select sa'yo. May mga company doon na pupunta sa agency para ma-select kayo, i-interview, may interview. Then, sabi sa akin nung parang yung nag-a-assist doon sa agency, wag ko daw silang ipapaya. Ako, wala naman po akong knowledge, learnings about sa welding. Basta nag-apply lang ako, 0-0, wala pa akong idea. May mga question doon na hindi ko nasagot tulad ng ano ba yung wini-welding mo, ano yung gamit mong machine. Halos may matay po ako sa interview. Yun pa yung una kong interview. Then nandun din ako nakapag-decide na hindi talaga siya para sa akin nung una. Kasi sinalang lang ako eh. Then nag-aral lang ako Then pangalawa, doon nakapag-prepare na, nakapaghanda. Hello? Wala daw po marinig. May sounds po ba? Hello po, coach? Loud and clear po ba, coach? Yes, loud Wala and daw clear, pong coach. marinig si Loud and clear po, ako pa. coach. Sige na lang baka Coach, loud and Ayan. clear. Ayan, sige po. Bali, yun nga, coach Noy. Bali, yung una kong salang talaga doon pa Japan, nakalimutan ko na yung pangalan ng company. Halos may matay po ako sa interview kasi hindi ko talaga kaya magsinungaling. Wala din ako maiisip kung ano sabihin ko. Then hindi po ako nakapasa doon sa una. Then sa pangalawa ko po, doon na po ako nakaselect, nakapag-Japan. And binigay ko po yung best ko, 3 years. Pagdating ko doon sa Japan, bago ako, aral po na aral muna. Matagal din, hindi naman ganun kadali. Inabot din ng 1 year. Then, nung nasa Japan na po ako, nung bago pa lang po ako, sabi ko sa boss ko, babalik ako. Di pa natatapos yung kontrata ko, sabi ko na agad babalik ako. Gusto ko na maging sanggo. Yung sanggo kasi parang level up siya eh. After mo ng 3 years, babalik ka 2 years. Then, mas malaki na rin po yung sahod nun pagka balik mo. Then, sa 3 years naman po, wala akong problema, wala akong absent sa trabaho. Yun lang, nung 2 years ko doon, sabi ko parang, ayun, doon na ako na open mind. Nag-invest na kasi ako sa sarili ko na ano ba yung future ko, ano ba yung purpose ko, hinanap ko. Then, yun lang, doon talaga ako nagbago na. Nung from Pinas, nung nag-abroad ako, ibang tao po. Nung umuwi na ako, parang 100% nag-iba na si Christian Binluan. Sobrang nabago talaga yung mindset ko. Yun, yung blueprint ko, di ba? Kasi nakaprogram po ako na maging employee talaga noon. Then, nabago siya, kakapakinig ko din, kaka-attend ng mga training. Doon na po ako naman. Then, hanggang sa tinuloy-tuloy ko si Live Good, hanggang hindi rin naging madali, hanggang sa nag-decide na ako talaga na mag full-time. Kasi na-compute ko na yung future ko doon kumpara dito. And dito, wala kang boss, hawak mo yung oras mo, magagawa mo kung ano yung gusto. Kung ano yung resulta mo, ikaw gumawa nun. Then, doon kasi sa trabaho natin, di ba? Kahit anumang sipag natin, anumang gawin natin, kung ano yung sahod ng fix, yun na po yun. Then dito kasi, time will come, business kasi siya eh. Pag sa employee, ganun talaga. And okay yun na meron tayong employee, meron tayong pang living. Pero kung gusto niyo talagang pagyaman, yumaman, stepping stone lang po yung employment. Then, pwede mag-shift na kayo into business and investors. Ganun lang din po ako mag-isip.
Pero yun, ayun, nasa inyo naman din po kasi kung ano yung sabihin ko, yun po yung sa akin. Kung i-apply niyo po sa inyo or makukuha niyo, thank you kung may matutunan kayo regarding sa journey ko. Then ganun, hindi pa naman po ganun kalaki yung kinikita ko. I live good. Then yung income ko, di pa naman siya katulad sa Japan. Then ano lang talaga, malakas lang yung loob ko kasi alam ko yung future na nag-aantay dito para sa akin. Na hindi naman ako agad na nakatingin sa sa income kung ano ba yung nakuha ko. Ang tinitignan ko lang din naman, sino ba yung nagiging ako sa proseso. Kasi sino ba si Coach Christian? Si Christian, dati po, atin ako ng Zoom. Hindi po ako makapag-open cam. Hindi po ako nagsasalita, mahihain po ako. Di ba? Ngayon naman nahihiyain, kinakabahan din. Ano lang din, maganda kasi yung nangyari. Natuto ka humarap sa tao, natuto ka ng pagiging leadership, di ba? Yung ano talaga, madami yung karakter mo, mahalaga din pala yun. Yung attitude mo, belief mo, kasi yung mga paniniwala natin. Kasi may mga paniniwala tayo po na hindi na po dapat paniwalaan. Naniniwala po ba kayo doon? Yung mga superstitious belief, tulad na lang ng sinasabi nila, yung pusa daw, pag itim, malas. Di ba po? Nung bata ko yung paniniwalaan ko, pero nung namulat na ako, sabi ko, anong kanilaman ng pusa? Kasalanan niya ba naging itim siya? May mga ganun po kasi na paniniwala na hindi na dapat, Then, siguro doon, di ba yung ibang mga bata, nakalakihan tulad ko. Hindi naman po ako lumaki sa mayamang pamilya. Pero alam ko naman, sarili ko na lumaki ako sa pagmamahal sa pamilya ko. And hindi man nila sa akin ibigay yung magandang buhay, pero for me yun na yung pinaka the best kasi wala akong pinagsisisihan doon lumaki lang din po ako sa squatter, sa hirap ng buhay. Marami po ako na-experience sa buhay kasi na-experience ko po na nagtulak din ng kariton, ganyan, di ba? Kasi hihingi ka kahit piso lang noon, wala pa maibigay. I understand, naiintindihan kasi hirap talaga ng buhay noon. Then, natulak ko natutunan ko rin magbuhat ng sako. Then, natutunan ko rin na gumawa ng masama na noon ay akala ko ay tama. Di ba? Kasi minsan sa bulong ng mga may edad sa'yo, akala mo tama yung tinuturo nila. Mali po pala. Siyempre, nung namulat tayo, alam na natin yung tama at mali. Then, yun, naranasan ko rin po na kahit hindi pa Pasko, di ba, namamasko na doon sa lugar kasi namin, parang naglaano lang kami, nilalakad lang namin konti. Bandang pagpasok ng Bermans, parang namamalimos pa nga yun. Namamalimos po kami. May that time na gano'n. Yung mga na-experience ko talaga ng bata. Kaya sabi ko, ang laki talaga ng naging pangarap ko. Then, ano lang din, kung ano yung pinapaniwalaan mo, yung belief mo sa sarili mo, yung kunyari, sa akin kasi meron akong tita. Hinulaan niya ako. Sabi niya, makakapag-abroad ako, ganyan. Yun, pinaniwalaan ko lang din. Then, tinuloy-tuloy ko na yun, nakapag-abroad. Tapos kung ano naman yung mga pinapasok ko, yung ginagawa ko sa buhay, nagiging successful naman po ako. Nagiging, kunyari, welding. Ay, 10 years po. Dati po kasi una kong trabaho service ko sa Zago. Okay naman, nagiging hindi ka magaling. Tagalan sa 3 years. Madalas po tumatagal sa trabaho 3 years. Then sa 3 years, ang galing mo na, marunong ka na. Then sa welding din, hindi ko alam mag-welding. Natutunan ko. Then sabi ko, lahat naman pala pwedeng matutunan. Kayang matutunan. Kaya itong industry nung nakita ko, sabi ko, may mga nababago talaga yung buhay, may mga yumayaman. Sabi ko, bakit hindi ko bigyan ng oras, bigyan ng time, di ba? Kasi lalo, di pa naman di pa naman huli ang lahat, bata pa tayo, mayroon pang chance na magkamali. Dito talaga, tumingin lang ako ng mga sinusundan. Yun nga, yung sinabi ni Coach Cheryl kanina, natuto lang din po kasi ako na mag-compute. Yung, tignan mo kung sino yung nauna sa'yo dyan, 8 years na siya dyan, or 10 years na siya. Tignan mo lang yung buhay niya. Tapos tanungin niyo po yung sarili niyo, yun po ba yung buhay na gusto niyo? Kung hindi, magbago po kayo ng desisyon. And, ganun lang din yung ginawa ko. Then, kailangan lang talaga mag-decide. Dito, basta ang success naman talaga is tuloy-tuloy. Journey yan. Pagka nandun ka na sa success sa taas, then, makapag-inspired ka na ng iba. Makatulong ka na sa mga taong nagsisimula pa lang. Ikukwento mo yung journey mo. Yun kasi yung maganda na time will come na makakatulong ka na sa iba. Then, dito, lang din sa mga tao na ginaguide, di ba? Kasi ako natutuwa ako kasi nagtuturo ako, di ba? Ako din natututo. Pag meron kasing nagtuturo, ako din natututo din. Ako nyari, ako nagtuturo. Yung kasi, sabi na ba yung tao kasi parang nagmamature siya pag meron siyang responsibility.
bakit po mas ano, yung mga panganay, 'di ba, mas mabilis na nagmamature kaysa mga ano, mas bata sa kanya. Kasi meron po siyang pinanghawakan na responsibility ng pagiging panganay. Dito lang din na pag nagkaroon, 'di ba, kunyari, example, wala pa kayong mga leaders, wala pa kayong mga downlines na hawak, or meron na, or konti pa lang. Kahit dalawa pa lang yung responsibility na yun, doon mag-grow ka na. Kaya magkakaroon ka ng responsibility na kailangan mag-grind ka din, mag-hustle ka din. Kasi anong ituturo mo sa kanila pag ikaw hindi ka hindi ka kailangan continuous tayo na nag-grow. Kasi 'di ba sabi nga, once we stop growing, we're dying, 'di ba? And ano lang din, pinili ko lang na naging comfortable sa uncomfortable. Yun lang ginawa ko, and I burn all my bridges. Kaya ngayon nandito ako ngayon, 'di ba? Parang ano rin naman. Ayoko kasi talaga wala kasi talagang growth dun sa comfort. Wala talaga. Kasi lahat ng pangarap natin nasa labas. Then, I believe na yung ano natin, yung tayo bilang tao, meron kasi tayong instinct parang nature na ng tao na pag nauubusan, doon lang lalabas ang galing. Pag nasasagad na sa pinakababa, doon lang lalabas yung. Pero what if kaya mo yan kontrolin? Yung let's example, 'di ba? Meron yung iba, kailangan pang magutom bago magluto, bago mag-asikaso, or aantayin pa ba sa point na magugutom ka, or maghahanda ka na, magluluto ka na agad para pag nagutom ka, may kakainin ka na agad. Parang sa pera natin. Siguro yung iba dito, ako kahit siguro, yan, siguro yung iba dito sa yung sa pera, yung parang parang temperature. Alam niyo yung parang naka-setup yung aircon. Example, yung aircon, yung temperature niya. Meron siyang control Parang ganun yung pera natin. Once na sobrang lamig na ng room, di ba, automatic mamamatay yung aircon. Then, magbubukas na naman siya. Parang ganun lang yung pera natin. Pag nawalan yung tao, pag nawalan na ng pera, doon lang siya magsusumikap talaga na mag-ground. Pero what if kaya mong kontrolin yan? Yun lang din. Then, ang ano lang dito ko sa akin, maganda yung nangyari din. Tuloy-tuloy lang talaga kasi habang nagpe-fail ka dito, doon ka talaga matututo. Kasi lang din, marami kasi rin ako coach na mentor na sinusundan. Doon lang din talaga ako natututo sa kanila. Then, ayun nga, 'di ba, pinaka maganda sabi, yung experience mo dapat matuto ka doon. Then, mas maganda rin na natututo ka sa experience ng ibang tao kasi mas nakaka-save ka ng time. Then, ano lang din, ako, more on basa lang din ng nakikinig lang din ng mga audiobook, ganun. Doon lang din talaga ako natuto. Then, sa mga pinapakinggan ko, kasi kung ano yung pinapakinggan po natin, yun po yung nagiging tayo. Yun lang din, saka lagi, pag nangihina ka dito or nalulumaral ka, wala naman kasing madali. Lahat naman mahirap Pero ayun lang, kailangan mo lang pumili ng mahirap na pwede ka pabago ng buhay mo, may chance na pwede kang yumaman. Kasi kung titignan nyo lang, sino ba yung mga nauna dito sa atin? Yung mga, di ba, ang gaganda na ng mga buhay. Kahit sabay, hindi pa, pero ang dami na ang dami na po na bagong buhay, nakabili ng sakya, nakapag-travel, meron na, kumikita ng 22 years old, 23 years old, kumikita ng 6 digits per month. Kung sila, kaya nila, bakit po hindi natin kaya? Parehas lang naman po tayong kumakain, parehas lang tayo may mata, di ba? Wala po talagang dahilan Then lang, ang nakikita ko lang dyan is experience. May proseso kasi na pinagdadaanan. Siguro sila, nasa ilang chapter na sila ng page ng nila, then tayo nagsisimula pa lang. Then dito, kailangan lang natin itama yung right expectation. Dito itatama kasi sa lahat yung character mo, yung attitude mo, tapos yung mindset mo. Then, dito napakaganda naman ng team nyo sa Ultimate Dreamers, sa team natin, di ba? Ginaguide tayo, tinuturuan tayo ng mga coach. And pahalagahan nyo yan, i-appreciate po natin yan kasi hindi po madali na mag-hold ng mga event, magpa-meeting, hindi po madali. Then may experience yan pag kayo na rin po yung nandyan sa sitwasyon na yan. And yun lang, and cooperation sa mga then yun lang din coach sa okay naman dito sa tuloy-tuloy lang kasi ang success talaga kung madali lang din kasi magpayaman. Sana po 'di ba? Ang dami ng mayaman kaso lahat naman po ng tao 'di ba may pangarap kaso yung iba pag nahirapan sumusuko na agad. Kaya yung iba hindi na nagtutuloy. Pero yun nga madalas naman ang success is nandun na nag-quit lang, yung tumigil lang. Kasi ang ganda ng future nag-aantay sa atin, sobrang linaw. Ang kailangan natin yung action, yung execute. Yan lang din. Then ako nasa talaga stage talaga ako ng
Masaya naman eh. Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo talaga, hindi ka magko-question, hindi ka mapapagod. Ako ako coach sa ano lang. Never ako nagreklamo kasi naiintindihan ko yung nangyayari. Naiintindihan ko kung bakit ganito, bakit ganyan. Kasi ako yung tao na ano, hindi na kailangan sabihan. Kasi pagka ano ka, malalim talaga yung dahilan mo. Alam mo yung mga sinacrifice mo, meron ka talagang kusa. Yung initiative, isa din yan sa mga ano. Pagka may mga ano din ako, pag may mga leader din ako, na ano, ganyan, hindi naman sinisendan ko lang ng ano, hindi ko na sila sinasabihan, kusa yan. Doon mo talaga makikita yung karakter ng pagiging isang leader. Then, yun lang din po, coach, no? Wala na rin po akong masabi, no? So, ano lang din, sundan nyo lang din yung mga ano, sundin nyo lang po yung mga coach nyo kasi parang second parents natin sila or parents din natin sila kasi wala na yan ituturo na ano, na ikakapahamak natin. Ang pangarap nila, siyempre, mapabuti tayo kasi dito, ano lang naman eh, yung parang pag marami kang natulungan dito na naging successful, makukuha mo rin yung gusto mo. Eh, napakaganda kasi ng ganitong industry kaya pinasok ko talaga. Eh, I give my all din talaga na dito matuto, mag-aral, di ba, mapuyat, mapagod, then worth it yan pagkadating ng araw kasi, ano eh, hindi naman agad lalabas yan eh. Tuloy-tuloy ka lang kasi malay mo, di ba? Pinapalalim mo muna yung foundation mo, nag-aaral ka muna, nag-attend ka muna, huwag ka lang mapapagod. Kasi una, hindi mo makikita yan. Pinapalalim mo pa kasi yung foundation mo, eh, 'di ba? Kung gaano kalalim yung foundation mo, ganoon din kataas yung building, 'di ba? Na itatayo sa mga building. Siyempre, malalim yung foundation yan. Kung mababaw lang yan, tulad ng karakter na binild natin, isang bagyo lang, may dumaan lang na scam company, mabilis kikita, madadala na kayo. Kaya dito, masasabi ko yung ano, huwag natin tignan agad yung pera. Oo, nandiyan yan eh, bonus yan eh. Pero yan yung reward sa ano, kung paano, dito titignan nyo kung paano nyo nakuha yung pera. Kung paano nyo nakuha, paano nyo ginawa. Yun eh. Hindi yung nakuha nyo agad yung pera ng madali lang. Oo, meron namang madali, pero iba kasi pagka mabilis mong nakukuha talaga, mabilis din na, mahalaga yung process na paano natin siya nakuha. Kung sino ba yung naging tayo, naging magaling tayo, di ba? Natuto tayo magsagot ng objection, lahat ng objection nasasagot na natin. Then, ma-experience mo yan through process. Pagdadaanan mo yan lahat. Ayun lang coach, wala na din ako masabi. Parang nag-train na baka maubos yung oras natin. Abutin tayo alas 2. Oo, marami pa sana akong gustong sabihin. No? So, ano lang din naman. Dito tuloy-tuloy lang tayo kasi yan, nandiyan yung coach nyo, di ba? Napakaganda, nagga-guide. Coach Cheryl, di ba? Tinutulungan ko lagi kayo may training, activity. Ayun. Then, tulungan lang talaga. Yun, follow lang, follow. Then, edify your upline, di ba? Pagka iti-tee up nyo, may mga training din kasi dyan. Kailangan iti-tee up nyo yung apply nyo, di ba? Papakilala nyo yung ABC rule pag i-apply nyo. Then yung mirroring. Yung sino ba naka-attend sa ano, kagabi kay Coach Fernan, yung training. Ganda ng training ni Coach Fernan. Panoorin nyo po yun. Sobrang dami pong mababago pag napanood nyo po yun. Yun lang din po, Coach. Thank you so much. Kinakabahan kasi ako. Ayun. Okay, thank you, Coach. Christian, guys, pa-comment naman sa comment section ng Nag-training na ako, very, Coach. Sorry po. it's okay, Coach, very inspiring. Let's show gratitude kay Coach bago tayo mag-proceed, guys, kasi ito yung pinaka-aabangan ng mga OFW. Anyway, congrats sa mga nag-e-encode pa. Congrats sa Team Singapore, nag-e-encode sila habang nagto-talk daw si Coach Christian para nanonood sila, guys. So, shout out ko lang yung bagong members sa community na taga-Saudi. Nasaan na? Si Coach Michelle Sarmiento from Riyadh. Hello po sa inyo. Nandito ka daw sa Zoom. And pwede mo ding i-share yung Zoom link sa mga kakilala mo. And ayun, thank you Coach Christian. So nabitin kami pero madami pang pagkakataon kasi everyday naman na may event Baka and alas 2 tayo matapos, Coach. i-invite Madami ka pa din. sana gustong i-share, Coach. Okay? So dito mo i-share sa mga katanungan natin. Ayan. And guys, keep on sharing the link kasi madami kayong matutunan. No? Kasi malupit yung mga question natin kay Coach Christian. And anyway, maaga daw ngayon na magpasahod si CEO, guys. Nagkakagulo sa GC. Congratulations, Happy Dollars Day. No, Happy Happy Dollars trading. na yun. So, alam ko, madaming
nakangiti ngayon dahil monthly payout tayo ngayon, guys. So, ayun, kindly tell us your background, Coach. And saan ba galing si Coach Christian na hindi pa alam ng iba, especially sa mga nanonood sa live? Yun nga po, galing lang din po ako lumaki po ako sa squatter area or should I say tumanda kasi di naman ako tumangkad. Tumanda, nagkaedad. Yung same pa din yung height no? So, simpleng ano lang din po ako, simpleng tao na simpleng mataas yung pangarap. Then, ang background ko lang din, yun nga po, yung parang nabanggit ko din kanina na sobrang hirap din talaga ng pinagdaanan. Di ba, na-experience ko yung gumawa ng masama na ako noon ay kala ko yung masama. Di ba? And siyempre sa paggabay na rin ng magulang, 'di ba sa pagtuturo ng magulang kasi madalas yun talaga yung nakakapi natin yung magulang natin kung ano yung ugali nila. Then wala akong masabi kasi napakabait po ng magulang at thankful ako kasi sila yung naging magulang ko din. Lahat ng pagmamahal na bigay ko. Kompleto naman kasi kami. Ako lang din talaga na gusto ko kasi mapag-isa. Kaya ayun, nag-abroad ako. Then para matupad yung mga pangarap ko. Then ano lang din. Yun nga, na-experience ko rin na yun, makipag-away din doon sa labas, di ba? Kasi namamalimos kami, tapos may mga ano din. Yun, hirap ng buhay. Ah, yun, natuto ko talaga yung magtulak ng kariton, coach, yung nangangalakal. Di ba, na gano'n ng sako. Then, sa background ko naman, coach, ano lang, hindi naman ganun talaga. Normal lang, typical na kwento ng isang bata, di ba? Eh, lahat naman tayo, ano, may kanya-kanyang story. And alam mo, unique yan. Kung ano yung story nyo, unique po yan. Then, pahalaga nyo yan. Then, papasalamatan nyo yung dating kayo. Yung, kung ano ba yung ano nyo dati. Then, ano lang coach, ako hindi naman po ganun katalinuhan. Tamad po ako mag-aral sa high school. Ano lang, puro pasok lang ako ng pasok. Puro palakol yung grades ko noon Kaso lang, hindi naman ako sa probinsya nag-aaral. Kung yun, 75 sa probinsya, 115 na, di ba? Sa ano lang naman ako sa Manila. Ano lang din talaga, pasok lang ng pasok. Then, ang hilig ko noon, computer. Dota, ganyan, Counter-Strike, yung libangan dati. Tapos ML. Yan. Kaso, dumating talaga yung time na sabi ko, ganito na lang ba yung gagawin ko? Tumatanda ako din. Paano naman yung future? Yun, doon ko na naisip na parang paulit-ulit na lang. Then, puro laro, di ba? Puro gastos, puro ubus oras. Yun nga, di ba? Sabi nga nila, YOLO daw, di ba? YOLO. Yung you only live once. Only Pero, live once. meron din tinatawag na YAGO Yung you also grow old. Tumatanda din tayo. Ano bang plano natin? Then, doon lang, na ano lang. Yun, regarding naman coach doon sa ano, background ko, okay naman coach, yun sa family ko, doon naman sila. Then yung kuya ko din, tulungan lang din kami talaga magkakapatid. Kami lang din, yan, tulong siyempre, naghihingi din ng tulong sa mga tito, tita, kamag-anak. Yun, then yun lang din, wag din kakalimutan yung mga taong tumulong sa atin. Yan lang. Siguro coach, yun lang din share ko kasi parang nasabi ko naman kanina, yung sa background ko kanina, yun lang. Okay, so yun guys. Tama po ba coach, yung background ko? Yes, Ito, sabi mo, universe coach. nakaka-inspire. Yes, Universe. nakaka-inspire yung sinabi ni Coach Christian, guys, na nagtulak ng kariton, lahat na kaya niya, kasi may pangarap, no? Lahat naman siguro na nandito, hindi ka mag-a-abroad, hindi tayo mag-a-abroad, no? Kung hindi tayo nagmamahal. So, dahil mahal natin ang pamilya natin, kaya tayo nag-abroad, guys, to earn dollars, no? Hindi tayo nag-stay dito. Pero, yun nga, sabi ni Coach Christian, and dahil may family din siya na nakasupport, no? Sinusuportahan siya ng family niya, yun yung big blessings talaga. Kaya kung, guys, no, habang buhay pa yung family, yung parents nyo, gawin mo tong negosyo. Kasi bakit? Parang ako, naging successful man ako sa ganitong klaseng business, guys. Pero yung father ko, maagang nawala. So, no, dahil kung maaga lang sana na nakilala ko ito, di sana na nabigyan ko ay anyway, hindi naman kasi hindi naman kami kasi parang na yung pag-aga kong nagkaroon ng anak kasi 17 years old, no? Nabigyan parang nasuklian ko din sana, no? Pero syempre binigay ko doon kay mama ko. And naniniwala ko guys na mas masaya na maging successful ka pag buhay pa yung family mo talaga. Parang may kulang kung naging successful ka sa ganito, tas wala na yung parents mo, di ba? And yun, second question, Coach Christian, paano ka na-invite at ano nakita mo sa Live Good?
Ayan. Hello, coach. Bali, na-invite ako, coach. Tagal na din ako dito, coach. At least, alos 1 year na din po ata ako dito. Pero di ko naman talaga tinitignan yun. Ang Mm, tinitignan ko, kailan ba ako yes. nagseryoso. Na-invite kasi ako dito, coach. May 15, yun nga. Di ba, pinag-pray ko po talaga. May 15, last year, 2023. Di ba, matagal na. Then, pre-enroll yun, I think. Yan, naalala ko. Then, May 17. Sabi ng upline ko, ano lang daw siya, nag-search, 'di ba? Pangalan ko Christian Japan. Manual lang kasi siya eh. Hindi, nakuha niya ako manual lang. Parang So, negative, 'di ba? Tapos in-stock, 'di ba? Tapos okay, active, then nakipag-usap. Then yun, nung nakita ko siya, in-offer niya sa akin yung negosyo. Nagustuhan ko yung upline ko. Este yung negosyo pala. Oh, hindi pala yung upline ko. Then sabi ko, doon, medyo thick boy that time, 'di ba? Sabi ko, ang mga OFW minsan ano parang KSP, 'di ba? Kulang masyado sa pansin. Ako puro laro lang kasi ako ng coach. Gumagastos ako sa laro talaga, sa games. Laki ng nagagastos ko. Then nung na-invite ako, wala akong ginagawa noon, puro laro lang. Pero nag-invest na ako ng ng learnings, knowledge sa sarili ko. Nagpe-pray ako that time kasi pauwi na rin ako noon eh. By May kasi December po umuwi na ako. Think mga ilang months na lang din umuwi na ako. Then na-invite ako yun. Sabi ko wala akong pera. Ah, Sabi ko sa coach ko wala akong pera. Then hindi naman siya din naniwala. Then sabi ko 1-4 lang to ay 'di ba ay kani 2-8 lang ata yun. 1-4 lang. Sabi ko nasa kalahati lang yung pera ko. Then sabi niya siya daw muna abunuhan muna din. Sabi ko, aba ano to? And wala pa kasi ako agad tiwala. Then nung mabait naman yun nagtuloy ako. Siyempre alam niya Japan mapera din talaga. Then tuloy-tuloy lang din yun dun sa lagi na ako nag-attend ng training. Inaral ko talaga kasi apply talaga na gustuhan. Then nadulas lang hindi naman ano lang nakita ko talaga yung opportunity na maganda compare kasi na-invite din ako sa dati pa sa front hindi ko na sabihin yung front hindi ko na mabanggit. Na-invite din ako sa industry ng network marketing way back I think 2016 2017. mm, Amotin ako 2 beses nga ako natin noon then bandang 2020 at na-invite na naman ako doon dahil sa ex ko sinama niya ako. Hindi ko talaga ayoko talaga kasi yun nga traditional sabi ko una-unahan lang. Then nung dito na kay Live Good parang iba na yung mindset ko na pwede pala na totoo pala na yun ang nangyayari. Kasi doon ang kala ko dati pawiran lang. Hindi ko alam eh. Then dito kay Live Good iba pala. Iba siya. Hindi naman tayo yung traditional na MLM industry. Then yun yung kinaganda kaya nag-join din ako nung naintindihan ko. Then inaral ko lang din. Then pag nakita mo na yung parang may calling talaga yung right timing. Kasi meron tinatawag na right timing tsaka calling di ba? true. Yung iba kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, wag nyo lang po Mm, isusumpa yung mga in-invite nyo din. Meron talaga sing right timing. Malay nyo, nag-away pala sila ng asawa nila nung lumapit ka. Or marami silang pera, hindi nila kailangan ng pera. Meron kasing ganun. Then meron naman may pera, pag bibigyan ka, iba-iba Then, ayun lang. Nung na-invite ako, tuloy-tuloy lang din. Inaral ko hanggang ngayon, coach. Tuloy-tuloy lang. Kasi, sabi ko, nagiging successful ako natuto ako sa lahat ng bagay. What if dito kaya? Dito ko ibuhos yung yung galing ko, yung skills ko. Dito ko pagtutunan, dito ako mag-improve. Maganda yung industry na to. Nakakatulong ka pa sa tao. Yun lang din po coach, yung invite sa akin. Thank you. Napunta ka, na-invite ka din pala sa lahat. So, pang ilang kwan mo ang LG? Pang ilang Ah, company hindi mo? naman po ako sumali dun coach sa una. Itong LG talaga, first company ko talaga. Okay, Oo. first company. Oo. So, ayun, sobrang swerte naman yung nakapag-invite sa iyo. So, coach, may nagtatanong, available ka pa daw, sabi, si Coach Evelyn. Upline talaga ang nagustuhan. Shout out naman sa sponsor ni Coach Available Mirna. pa kaso focus muna. Kasi madidi-focus ka. Yes. True guys. Focus Sa muna. totoo lang, no, Hinahati hindi kasi ko, yung oras natin. yes, kahit Dito sa sa mga leaders, everything. Walang masama. kahit sa, yes, kahit sa mga leaders ko, Coach Christian, kahit sa previous na company ko, kasi second company ko to eh. Kahit sa previous na company ko, kasi nagkaroon ako ng dalawang hub. Ang unang-una na policy sa akin, bawal ang makipagrelasyon. Kasi kung makipagrelasyon ka, uuwi ka na lang. Kasi madede-focus ka, guys. Believe me.
Yes, no? coach. Focus lang talaga. Nagde-focus ka, imbes na ka-chat mo yung mga prospect mo, mga leaders mo, ka-chat, binibigyan mo pa ng time yung May tendency magsiselos pa yun. relationship mo, eh lagi tayong naka-video call, so may tendency magsiselos pa yan. So kung nag-aaway kayo, tama yung negosyo. So, Pero yun yung, bilib ako sa taong napagsasabay kasi meron talaga na pagsasabay. Pero for me ako, hindi talaga. Tsaka na. Kasi darating naman tayo dyan. Kasi imbis na anyway, yung oras na learnings mo na lang, babad kayo sa bebe time. Ako kasi, uh, focus talaga kasi mahalaga yung oras coach, lalo tumatanda yung magulang ko eh. Yun nga sabi nyo, kung kaya naman hanggat bata ka, buo pa yung mm, pamilya nyo, magiging successful ka din naman, agahan mo na. Kasi hindi mo na may babalik yung oras eh. Yung pera, kikitain mo yan. Pero yung oras, pag lumipas na po, hindi na yun may babalik. Then yun lang, ilagay mo lang sa mga bagay na magiging productive ka at makakatulong pagdating ng future. yes, tama, coach. No? Kaya guys, kung gusto mo talagang maging successful ng mas mabilis, huwag ka muna makipagrelasyon. Yun, totoo yun. Kasi madami akong naging kaibigan sa previous na company, sa ganitong klaseng business, no? Nakapagrelasyon, guys, and pati siya nawala na. Dati-dati hataw, nakakapag-check pa ng 6 digits dahil na negative siya. No, this. Opo, So, yun, meron kasing consequence talaga coach and nasa kanila naman oo, yung kung kaya nilang pagsabayin. Then maganda, same mindset, di ba? Kaso oo. yun nga, yung time kasi nahati for me. For me lang po eh, nasa kanila yun kung ano nila. Ako po ganun po. Masarap kasi na makipagrelasyon ka na successful ka na, guys. Mas madami kang time. No, kasi naniniwala ako pag nakipagrelasyon ka, kailangan maglaan ka din ng oras. Tama ba? Ganun din sa negosyo natin. Kung hindi ka naglalaan ng oras dito, magseselos yung negosyo mo sa'yo. So, yung negosyo mo, aalis ang mga blessings sa'yo. Kaya focus muna, guys. Focus muna. Mabilis na lang na maging successful ka dito. Basta focusan mo yung, no, yung negosyo. Kasi naniniwala ako, pag once na consistent ka talaga dito, ibibigay kasi sa'yo ni universe yung para sa'yo. Meron nang nakalaan sa'yo na business partners dito, guys. Maniwala ka lang. No? Pag once na nakita sa'yo ni universe, naawa siya sa'yo, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Once na naawa siya sa'yo, guys, ibabagsak at ibabagsak niya yan sa'yo. Kaya kailangan mong paawain yung nasa itaas. No? Kahit hindi ko man nakikita na apply, kahit hindi mo nakikita ni Coach Christian, yung mga hataw ng mga members, pero nakikita niya kasi yung paghihirap mo. And with that, ibibigay niya talaga yung blessings. Ibibigay niya sa'yo yung para sa'yo. Kaya keep on sharing the business and syempre, wag ka ding titigil kasi yung iba tumitigil, pumupunta sa fly night platform ba yun? Sa mga ano coach, sa mga scam company, fly by night platform, get rich quick scheme, lotto mentality, yun kasi yung mga ano eh. Yun lang din yung Mm, ano. And I think ang reason yan is lack of knowledge din. Lack of knowledge din. Then, yun lang, nakikita ko. Kasi before, inaral ko din yan eh. Nag-aral din ako dyan sa mga pinakinggan ko. true quotes. No? And ang ini-invite naman mga yan is yung mga kwan eh. Subukan nila tayong invite. Tayong mga leaders talaga. Di tayo ma-invite. Yung mga baguhan, yung mga new blood sa ganitong klaseng business, sila yung mga ini-invite nila, guys. And heto ang next question, Coach Christian. Yes, coach. Ano ang sacrifice na ginawa mo para makapag-start ka sa business? Naniniwala kasi ako na kahit nasa abroad tayo, guys, ang dami kong kausap kasi, just imagine, 2,950, wala pa siya pera na gano'n. Eh, ilang years na siya nagtatrabaho sa abroad. So, ikaw naman, Coach Christian, anong sacrifice ang ginawa mo para makapag-start sa negosyo? Sacrifice coach, marami kasi gamer din talaga ako. Mahilig ako mag-online games. Inalis ko yun. Inalis ko yun. Pati yung mga negative kong kaibigan. Then, masakit sa una, di ba? Kasi akala mo na sasamahan ka nila. Hindi pala. Mm, Pero naintindihan ko naman kung bakit ganun. Kasi gusto nila akong makasama. Then ako, may pangarap. Kasi siyempre, kailangan kong umalis sa kanila. And kaibigan pa rin naman, dun pag successful na, din balikan mo sila. Then, sacrifice coach, madami. Hanggang ngayon, madami talaga. Sinacrifice ko na din talaga yung sa Japan. Kasi actually, pinapabalik talaga ako dito ng owner, ay ng amo ko.
3 months lang yung binigay sa akin bakasyon. Then, una sinabi 1 year. Pero nagsabi na talaga ako, nabuo na kasi yung decision ko that time. Eh, nakita ko na yung future eh. Yun, then, ano lang din. Sacrifice, madami kasi, yun nga, then, ano, and sa Canada din, may nag-offer sa akin. Then, hindi ko din inano. Kasi ganun din eh, mahihirapan din ako, gagastos din ako, mag-apply din ako. Hindi naman porket na malaki sahod doon, siyempre yung living expenses din, malaki din. Opo, Mm. malaki talaga yung sahod doon, pero yun nga, ang sa akin lang kasi, hindi ako habang buhay malakas. Eh, hindi naman masasabi na safety ka talaga doon. Delikado din kasi yung sa trabaho ko eh. Nasa yun na lang din yung safety doon sa amin. Then, okay naman. Kasi choice naman eh. Lahat naman choice eh. Pinili ko lang talaga to. Kasi hindi ako naniniwala na wala tayong choice. Meron tayong choice. Then, di ba yung kwento dun kagabi, sino nakapag-attend kung mamimili ka kung anong gusto mo maging. Gusto mo maging oyster or gusto mo maging eagle. Kasi yung eagle, siya yung nag-create ng destiny niya. I create my own destiny. Yun lang din ang binaniniwala. Kasi pag oyster, kung ano, yung oyster do kasi doon, yung employment. Kung ano lang yung hinahain sa'yo, ano yung binibigay mo, binibigay ng dagat, ng ocean sa oyster, yun lang yung kakainin niya. Yung oyster, yung eagle kasi, sila yung nag-hunt ng mga pagkain nila. Then, kaya nilang lumipad sa mataas and ayun, pag may mga problema, may mga pagsubok, kunyari may bagyo, di ba, pumapaibabaw sila sa bagyo. Then yung oyster, ano lang, parang paagos-agos lang, kung sandalin ng buhay, di ba, doon lang. Kung ano yung ibigay ng buhay, doon lang. And nagsisettle na lang kung ano yung ibigay ng dagat, yung oyster. Yun, pinili ko lang din talaga na maging eagle mindset. Yun lang din. Then sacrifice coach, madami talaga kasi dito hindi pa naman, di ba, hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita ko, pero pinili ko talaga to. Then pinanghawakan ko talaga yung pangarap kasi dito ko na kita yung ano yung future yung pangarap ko na time will come 2 years sabi mo pang 5 years yan kumita ka lang ng 100K or 500K 1 million laki na nun kasi ilang taon na tayo ngayon di naman po tayo kumikita pero dito possible bakit meron nang nakagawa eh ano lang kailangan gawin process pagdaanan mo yung process yung learning stage andyan yan lahat nandyan yan then ano lang din piliin lang lagi natin yung tama. Kung ano ba yung tamang gawin. And practice talaga yung ethical talaga na ano. Kasi kung ano yung tinanim mo, di ba? Babalik sa yan. Kung ano yung tinanim mo, siyempre yun yung aanihin mo. Kung mabuti, mabuti. Kung masama, masama. Then, yun lang din. Ang inaaral ko lang din, mga lo talaga. Mga lo. Yan. Di ba totoo yung mga lo ng universe? Sobra ka Marami talaga. Marami yan. dyan. Ganon yung ano, mga pinag Sacrifice Universe. coach yun. Marami po. Yun, yung mga binanggit ko. Kaibigan kong Oo. negative. Iwasan mo na yung mga kaibigan. Para kung maging successful ka, Coach Christian, balikan mo na lang Opo, sila. ilibre ko na lang sila. Di ba? Oo, hindi mo kailangan Hindi makipag-debate. kailangan Pakita awayin. mo na lang. And kung nare-reject ka man sa loved ones mo, yan yung dapat i-driven mo para mas lalo mong gawin yung business. Papatunayan ko sa'yo. Totoo itong sinasabi ko. Yun lang guys, ang kwan nyo. And yun yung magpupus kasi sa inyo. No? Kasi ang mama ko before, hindi kasi siya naniniwala sa ganitong klaseng business. Pumunta ka sa Canada. Kasi Canada din dapat ako eh. Pero mas pinili kong mag for good cause Christian. Kasi yung time freedom talaga. Kasi ang inisip ko yung anak ko. Minsan lang maging batang-bata. Oh, So, kung hindi na malalaki kasi na may babalik. sila, yes, hindi na may babalik. Ang pera pwedeng kitain kahit na saan kang bansa. Pero ang time, hindi mo na pwede kasing i-rewind eh. Hmm. Ibalik. Ano lang din So, talaga coach, mindset lang din talaga ang ano, malaga kasi ang ginagawa ko, pinapataas ko lang talaga yung value ko. By yes. investing ng learnings, knowledge sa sarili ko. Kasi I believe binabayaran naman tayo base sa value na naibibigay natin True. sa market. Bakit mas malaki ang sahod ng mga doktor, di ba? Kasi mas mahaba yung time na nag-aaral sila eh. Di Hmm. ba? Compare sa, di ba, sa iba. And wala naman masama doon. Then, pumili ka lang talaga ng niche, ng kung saan yung mamahalin mo. Dito ba talaga yung passion mo? Ang ganda Hmm. kasi, ang ganda nito. Nung ganito. Kaya dito talaga all in na ako. Dito na ako coach True. sa Tacloban. Kung tutusin, pwede ko naman siyang gawin di ba sa amin, sa Quezon City, sa Manila. Pero hindi eh. Nandun kasi yung comfort zone ko eh. Nandun yung family ko, barkado. Di ba? Hindi ka makakaano doon. Tsaka kahit sabihin mong kaya mong kontrolin, mahirapan ka. Pero yung iba, kaya Um, naman. Pero ako mahihirapan eh. okay. Pero tama yung ginawa mo, Coach Christian, na kwan, na Lumayo ako. lumayo ka. Kasi, guys, believe me, mas naniniwala kasi ako, nung nag-for good din kasi ako, kung bakit ako kumuha ng condo sa Manila. Kasi ayaw kong umuwi dito sa Ilocos. So, yun ang sabi ng mentor ko. Kasi nakapalibutan ka ng negative eh.
So, Tama gusto mo po. payaman, pero pag gising mo sa umaga, puro hindi nagne-network. So, pwede kang mahila. Kaya pansin mo, madaming OFW na nagfo-for good talaga. Pag Babalik. dumidiretso sila sa kanila, sa probinsya, pag ubos na yung pera, babalik ulit sila Babalik kasi dito. hindi nila ginawa yung negosyo. No, kaya ang ginawa ko na nung umuwi ako, nag-stay ako sa Manila. Tama po, coach. Yun Yes, talaga, kapit nangyayari ba? po talaga yun, coach. May ganun. Pero, yun nga. So, Eh, kakapit bahay ko sabihin pa nun, yung mababaw pa yun pagka ganun na hindi sila true. nag-decide agad. Kasi tendency nun, babalik talaga sila sa abroad. So, Kasi yung yun. kinita nila or nakapag-ipon man sila, wala silang business dito. May, Hindi ka, mauubos talaga. Mauubos at mauubos talaga. yes, Lalo coach. pagka, ano pa, hindi rin pa maalam sa financial literacy. Kasi kailangan nag-i-invest din tayo dyan. Alam din True. natin yung ano nila, yung ano. Kasi minsan hindi naman talaga sa laki or liit ng kinikita yun ng isang tao, di ba? Meron iba malaki kinikita pero sabihin natin 100K ang sahod. Eh 100K din yung gastos. Wala din, lamang pa yung nakakita ng kumikita ng 20K pero may natatabing 5K. Ganun sabi nga meron yung English eh. Sabi doon, financial success is not a hard science. It's a soft skills where how you behave it's more important than what you know. Parang yun nga, kung paano ka mag-behave pag may pera ka. Ano bang unang pumapasok sa isip natin pag nakahawak tayo ng pera? Money can afford, money can buy, or pwede nyo ibibili ng bagay na pwedeng bumalik sa atin yung pera. Parang ganun. Ayun lang. Dahil ko sa English. Napaka-importante kasi guys na kung ano, yung sinabi ni Coach na kahit nagsi 6 digits ka kung mas mataas pa yung expenses mo, wala din mangyayari. Ang napaka-importante na gawin mo yan, lista mo lahat ng mga bills mo. Ako ganyan ako nakalista yung bills ko. Konti-konti. Oo. Kasi Nakalista yung sa, maliliit-liit lang, pag dumami yan, malaki din eh. yes. Sa akin naman, Coach, kasi nakalista sa akin para alam ko yung binabayaran ko ng 1 month para hindi ako lalagpas. Pag mga kasi once na bumaba ka sa kondo, sa bahay mo, no? Asahan mo, hindi bababa ng 500 na pwede mong gastusin. Lalabas at Yes, lalabas kasi, talaga ang pera pag labas oo. mo ng pinto. Once na nag-move out ka sa bahay nyo, guys, ibig sabihin, hindi Practice yan eh, kaya yung pagbabudgeting. Kasi pagka malaki na yan, yung maliit pa lang, di ba hindi na natin mabudget, paano pa yung mas malaki? Oh, malaki. kasi yung maliit pa lang, dito nagpa-practice na tayo mag ano, financial literacy din. Mahalaga po yan. Oo, mahalaga po yan. Yun. And yung pang sinabi mo na, diyan ka sa Tacloban pero taga Quezon City ka. Yes po. Tama yung ginawa mo talaga, Coach, kasi sabi nga ng mentor ko before, si Mentor Joseph Lee, no, na kailangan ng mga OFW, hindi sila dumidiretso sa kanila. So doon ako naliwanagan, bakit kaya? Yun pala, no, naniniwala ako sa kasabihan ng move out, move out, aalis ka kung saan ka lumaki. Opo. Kasi, kabisado mo na kasi dun eh. Yun kasi din yung uncertainty, magalaga din yun. Pabago-bagong lugar, bagong experience naman. Kasi pag sa lugar na yun, wala ka nang, hindi ka na mag-grow dun eh. Then siguro, kaya lang din ako ganito din mag-isip kasi ano ko rin yan, naging mentor ko rin. Hindi naman hindi niya ako kilala, pero pinapakinggan ko yung mga post niya sa YouTube. Kasi dito naman, kahit sino, pili kayo ng successful kung gusto niyo yung magpakinggan niyo siya. Then, hindi naman lahat ng tinuturo niya, kailangan niyo i-apply. Apply yung sarili niyo kung bagay sa inyo, kunin niyo. Then, kung hindi naman, di wag. Kasi, Parang, ayun, basta marami. yes, Ganun, coach. parang ganito, no? Kung kahit may sinasabi kami na mentor nyo or coach nyo, no? Yung tinik, itapon mo. Kung hindi para sa'yo Yeah, yun. tama po. Pero kung yung laman, yun ang, namnamin mo. Para yun yung i-apply mo sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng mga sinasabi namin, pwede mong gawin eh. No? Yung Kung alam applicable, mo kung applicable sa yes. kanila. Tulad niyan, Oo. Kasi, ako po coach, nag-for good, di ba? Wala naman akong pamilya or sariling, kunyari, may anak, wala. Kaya kong buhayin yung sarili ko eh. Then, sarili kung meron mo. akong pamilya, di ko to pwedeng gawin kasi hindi ako pwedeng mawalan ng stable na job. Ako, coach, uwi ako sa flow. Uuwi ang team zero Lakasan for lang din talaga ng Wednesday. loob. So, true, coach. And then yun nga, yun yung tumatak sa kaisipan ko, guys. Kaya lahat ng mga members ko before,
no, nasa previous na company, minimit ko talaga, pinipilit ko sila, dito ka na tumira sa condo ko, kung pwede lang lahat sila eh. No, kaya Hindi ko may sila mga tumira, nagkashots. yes, lahat, Maganda rin talaga karamihan, kasi coach yung ano yung sabi nga 'di ba you are the average of the five people you spend the most time with. Kung sino yung mas madalas mo nakakasama, madalas yun yung magiging ikaw. magiging ikaw. Yung mga gossip 'di ba, mahilig sa chismis yung mga Mga nakakasama mo. marites, Oo. magiging Yun, ganun ka magiging din. pang-anim ka na. Eh, siyempre kung mga lasinggero nagiinom, madalas magiging ganun ka na. Kaya, siyempre kung mga abundance mindset yung mga yan, payaman, yun lagi pinag-uusapan niya kung paano mag-idea, brainstorming, 'di ba? Mas Mm. mabibilis ka mag-grow. Kasi ano Maa-adapt mo natin, kasi, maa-adapt mo kasi yun eh. yes, that's Maa-adapt mo. Pag nagmi-meeting kami sila yan, Coach may Yun. sabi pala si Coach Evelyn Bernal, hala, si Mentor Joseph Lim pala mentor mo, Coach Idol ko Yes yan. po. Personal, Ako, one-on-one Coach kami, Kuya ko sa upline ko. meet kami sa labas, and buong team ko, mini-meeting niya talaga, guys. Oh, So, maganda ganun siya talaga coach yung ginagawa niyo po kasi nalalabas po yung galing ng bawat isa. Nabibigyan kaya niyo yung sobrang laki yung tulong niya sa akin kung bakit ako kumita ng malaki sa previous na company dahil sa kanya. So, sobrang galing niya. So, dala-dala ko hanggang ngayon. Opo, yun Yung, nga coach yung sinasabi ko na yung pera, kinita mo, sino ba yung naging ikaw? Di ba? Dala-dala niyo po yun hanggang dito. Din kayang-kaya po yun ulitin eh. Kasi nagawa mo doon, siyempre kaya mo din gawin ulit. Kasi ano ka eh, natuto ka na eh, naging maano ka na, marami ka ng learnings, ganun, magagamit mo na yung natutunan mo, may apply mo dito. Pares lang naman kasi people's business lang naman tayo. People's mm, business, ano ba eh, siyempre, aralin mo yung emisyon ng tao. Di ka naman pwedeng ma-criticize, di ba? Di ba yung tinuro niyo sa akin, coach, then yung complain, di ba? Saka yung so, yes, iwas-iwasan ang pagko-complain. complain. Ako, coach, never talaga ako nag-complain kasi alam ko eh. Alam ko Mm. yung kasi ibig sabihin pag nagko-complain ka, hindi ka accountability sa nangyayari sa buhay mo. Kung ano man yung resulta natin, siyempre yun yung ginawa natin. Dito kung may kita ka ng weekly, kasi nagtrabaho ka, kung wala kang kinita, di hindi ka nagtrabaho. Ganun lang naman, fair Kung naman. nagko kung nagko-complain ka, ibig sabihin hindi ka grateful. Opo, tama. Yun lang. Kung Kaya pag pala coach, nag-complain ka. hindi ako talaga na coach nagko-complain kasi mas maganda na aralin ko. Gusto ko kasi talaga matuto mag-aral. Dito True. ako naging ano, masipag mag-aral nung dati hindi. In kung pa coach, no, pag may kagalit ka o may, siyempre, as a human pa din tayo, guys, ng mga kuan upline, no? Hindi pwedeng nakikita nila na strong tayo, tao pa din tayo. Pero pag ako nasasaktan, hindi ako kuan, nagbabalik. Ang lagi kong sinasabi, God bless you, God bless you. Yun na lang ang banggitin mo kasi makipagdebate ka pa, di ba? God bless Pero you. minsan di mo maiwasan coach. Pero yun nga, Ha? master your Adapt. emotion. Emotion. Master your Master emotion your kasi emotion talaga. ang emotion walang komisyon yan eh. Oo, kasi Walang komisyon yan. tama, opo. Oo, emotion walang komisyon. Tama kasi what if naging positive sila tapos inaway mo. Na-realize nila maganda pala yung in-offer mong leave ko tapos inaway mo. Di ka na nila babalikan kasi nakita nila yung character kasi yun eh. Kaya yun, True. mahalaga talaga din na character, yung emotion natin. True. And pag may kamali pa ako, tas pinapagalitan ako ni Winter Joseph, mas gusto ko pa. Kasi napapansin niya ako. Ganun eh. Ayun, Ganun open siya. kayo po sa open kayo sa constructive criticism kasi Hmm. And hindi then naman kayo sisitayin ng taong mas mababa sa inyo eh. Sisita sa hmm, inyo yung taong mas nakakangat sa inyo. Then, mas, tuturuan nila kayo dahil concern. Tama po. mas madami pa siya yung mas madami pa siya yung galit kesa yung, hindi naman galit siya, pero binabato niya kasi lahat sa'yo para at least matuto ka. And kung may kamalian ng mga leaders mo sa akin niya binabato lahat. So, kayo guys, kung ganun ang mga mentor niyo o coach niyo, wag niyong damdamin. Ibig sabihin, concern siya sa'yo eh. Mahal, mahal, Uh, mahal kayo ni o Coach. mahal ka niya. Yes. Oo, kasi para mag-grow ka, ano bang gusto mo? Actually, ako coach Christian, hindi ko pa binigay talaga yung best ko sa mga leaders ko. Eh. Kasi 7 months pa lang kasi kami, kaya hindi pa nila talaga ako tudong kakilala, pero pag matagal-tagal na siguro. Kasi bakit? Di ba sabi nga, ikon mo muna, babyhin mo muna sila habang nag-build sila. Hindi pa talaga fully. Konting ano lang, Konti-konti, konting nag-step push, up konting ako. push. Oo. Kasi Eh, baka naniniwala. matumba pagka konting-konti lang pero di nila So, di nila malalaman ang galing na nila. Marunong na sila, marunong na sila mag-present, marunong na sila mag-closing deals. Ganun. Kasi ayun lang babagsak pa rin talaga, pinakamalaga lang talaga
Attitude, yung attitude talaga 100% kasi yung skills lahat yan natututunan eh. Tunan Ako yan eh. coach, meron akong leader, ang una kong tinatama kung may nakita ako attitude talaga. Kung tama, sabihin ko mali yan, ganito, huwag ka ganyan mag-isip, ganun. Kasi Yes, yun, mali true. yung ano talaga. Kasi magiging upline ka din. Eh paano kung isipin yun sa'yo ng downline mo, magugustuhan mo ba? Yun lang din. Yes, kasi ang upline kasi o mentor o coach, magkaiba kasi ang coach at saka mentor eh. Ang mentor kasi itatawid ka niya lahat eh. Ang coach kasi sasabihin lang niya sa'yo yung sasabihin mo. Pero sa akin na magkaiba ang coach at saka mentor. Mas mataas ang high level ng mentor kasi Mentor. sa akin. So, pag ikaw, as a mentor, no, as an upline, kailangan huwag mong bibihin ang downlines. Huwag mong bibihin. Kasi bakit? Kailangan makita niya yung big picture. Minsan kasi, kaya hindi nag-grow din yung tao. Kasi nga, binibaby mo, ayaw mo siyang masaktan. Kaya hindi siya nagiging strong. Unlike sa amin, si Coach Judy Jimenez, sila Angelo no, Delomen, kakasama kami na minamentoran ni Coach Joseph Lim, no? And talagang bakbakan talaga. Yung IFS ba yun, coach? masasaktan ka, IFS? IFS coach? ba yun? Infinite. Yes. IFS, yung ano niya. Kasama ko sila sa kwan, sa Napapansin ko rin talaga sila kasi sila talaga yung, sabi ko, bakit ang bilis nila? Then, dito talaga kung mapapansin nyo, sino yung mabibilis, more on may experience na yan. And hindi nyo naman kailangan makipagsabayan sa kanila. Maganda, sundan nyo two. talaga sila. Kasi ang kalaban natin dito, hindi naman sila sarili natin. Oo, sarili natin. Kasi yun nga, kung titignan mo sila, unfair naman nasa ilang chapter na sila ng page nila. Ang maganda yun, Yes. ma-inspire ka sa kanila, paturo ka sa kanila, magpa-guide ka. Yun talaga, humble down. Yes. Attitude, And kwan babagsak pa guys, rin yan ko sa attitude talaga din. so, and an advice din sa lahat. Kung once na gusto mo talaga maging successful na mabilis, kasi yung character mo munang ibibuild mo, dapat ang kinakausap mo, yung mas mataas kesa sa'yo. Yun, alam mo yung ibig kong sabihin. Kasi gusto mo, hindi lang, yes, nandiyan na, given na yung everyday kausap mo mga leaders mo, pero ikaw pa din na upline, mag-grow ka pa din. Hanap ka ng tao din na pwede kang mag-grow. Gets niyo po ba? Gaya ng ginagawa ko. Kailangan may kinakausap Coach Elmo, Mas upline higher, sila. mas higher ka. Yes, ako, Coach Elmo, minsan nagbi-video call kasi dami ko ding tanong. Sila Coach Judy, lagi kong nakaka-chat. Kasi kailangan din Pag ganun ko, kailangan, doon talaga ano lang. Ako lang, more on, mas gusto ko makinig. Pag ganun ng mga mm, taong kausap ko, mas gusto ko pong makinig. yes. Kasi wala naman akong, mas madami ka matututunan pagka mas makikinig ka. Kaya Kasi daw araw-araw, ginawa yung dalawa yung tenga natin, di ba? Tsaka isa yung bibig. Para mas mag-listen. kailangan kasi na as an upline tayo, no? Kailangan kasi din na tayo, nag-a-acquire tayo ng mga bagong ideya, guys. No? Para at least yung mga leaders din natin, meron din tayong ibabagsak. So, yun. So, Continuous next talaga, question, coach. Kailangan continuous na nagla-learning kasi ang learnings mo. di pwedeng ma-stagnant yung learnings mo kasi turo ka lang turo sa downlines mo paulit-ulit na ma-active Kaya yun sa'yo. paulit-ulit. Andun na True. papasok din yung acne din dito natin masisi. Siyempre wala ka na ibang maturo. Actually, yung acne naman, coach, no? Pag once kasi na naisip mo na alam ko na yan system mo, o alam ko na yan habit, ibig sabihin ayaw mong mag-grow. Yung acne, guys, alam niyo ba yung acne, yung alam ko Alam na ko na yan. yun. So, kung tinuturuan alam ko na yan, hindi kasi ako naniniwala dyan, pag once na naisip mo yan, ibig sabihin, ayaw mong maging successful. Kasi nagko-complain ka na nandun na yung words na complain. So, kailangan, para si Coach Christian, may sinasabi siya sa akin kasi nagchat-chat din, no? Si Coach Christian nagte-thank you. So, sabi ko, nai-inspired ako sa kanya. Kasi bakit? Gusto niya matuto eh. Gets niyo po ba? Kailangan talaga, Nagla-level up thank you siya. talaga kasi ah, kailangan ano talaga mag-thank you ka. Kasi iba rin yung feeling coach pagka na-try nyo na rin, minsan kayo yung tumulong, kasi kayo pa yung mag-thank you. Iba yung feeling, maninibago yung kausap nyo. And din kasi yung iniba ko din talaga yung mga paniniwala ko, mga principle ko, mga philosophy ko, nag-iba din talaga. Then, Mm, naging positive. Yung pag naging positive ka, siyempre, magiging hakbang mo, puro positive na. Then, lahat ng action mo, align dapat sa gusto mo. true. Galing ni Coach Christian. So next question, malapit na tayo sa pasto. Kinakabahan naman ako.
Actually, itong spotlight kasi guys is hindi kasi siya, parang kwentuhan siya, parang podcast na nagpapalitan ng kwan. Pero syempre, ang usapan, ang topic is all about inspiration, motivation at the same time, yung journey mo dito sa negosyo. So, hindi mo namamalayan, humahaba na tayo. Kasi pag pangarap kasi ang pinag-uusapan, cause Christian, nagiging energetic tayong lahat. Tama po. Oo. Yung mga Excited tulong. din. Pag nakikita mo na po, Oo. excited talaga. So, Coach Christian, ngayon nakapasok ka na sa Live Good, ano ang binago sa sarili mo? And anong habit of hustles ni Coach Christian? Ito coach na nakapasok na ako sa Live Good, ang dami. Yun nga, halos 100%, di ba? Yung sabi ko nung pumunta ako ng Japan, then pag uwi ko, parang ibang tao na talaga ako. Parang wala na yung dating ako. Then, nagbago na din. Sa hustle ko, ano kasi coach, manual lang talaga ako. More on ako, kayo nakipagkaibigan. Kasi, hindi naman yung iba, hindi naman agad lahat magkita. Iniiba-iba ko lang din yung approach ko. Then, yun lang, may time talaga na kahit matagal mo nang binil, di ba? Iba-block ka na lang din. Or yun lang din, and careful lang din talaga, I never criticize talaga. Then careful lang din sa mga sinasabi kasi lalo yung iba, lalo hindi naman nila nauunawaan, and hindi naman lahat pwede talagang yumaman. And choice nila yon. Kung hindi naman natin kailangan mamilit ng tao kung interested yan, yun, sa pag-hustle ko. Di ba? Ang dami kong kinakausap, baka 1,000 na mahigit. Ganun. And ano lang, tuloy-tuloy lang. Meron talagang para sa atin. Tuloy-tuloy True. hanap ka lang ng ano. Kasi pagka, ano lang, piniprepare ka lang din ni Lord. Piniprepare ka niya. Kasi pagka binigay niya siya, malay mo, hindi ka pala handa. Kasi may mga hinawakan ako dito, ano, coach, leader, then hindi ko rin na-handle. Pero yun nga, siyempre, nasa ano pa rin naman yun, nasa attitude din nila. Kasi sa akin, alam ko naman sarili ko na binigay ko yung best ko eh. Binigay ko yung lahat ko. Then kung umalis sila, yun, dito naman kailangan tama yung expectation mo. People come and go. Di ba? Hindi mo naman mapipilit ang tao pag ayaw na nila eh. Then basta binigay mo yung point mo. Then yung best mo. Then ano lang, tuloy-tuloy lang. Continue lang sa pag-aaral. Kasi maganda talaga eh, yung journey. Nag-enjoy ako kasi yun nga, yung kung ano ba yung natututunan ko. Di ba? Natututunan ako magsalita dito kasi ano po coach, yung personality ko is mahihain talaga. Hindi ko kayang humarap sa mga ganito. Di ba? Yung mga mahihain dyan, yan. Baka pag natuto na yan, di ba? Mga walang hiya na. Ako, walang hiya True. na, di ba? Nakapagsalita na po eh. Kasi dati, di talaga. Malaki yung binago sa akin ng industry na to. Doon pa lang coach, mayaman ka na eh. Panalo na eh. Doon pa lang eh. Kasi may apply mo yan eh sa toong buhay. Kasi pansin nyo, madaming successful yan sa labas na dumaan sa ganitong industry. Madami eh. Madami po na nakikita ko. Oh, madami. Yun lang din coach, yung masasabi ko. True. Just imagine si Coach Christian, mahihain siya before. No, pero dahil sa ganito, na-build yung character niya in yung personal development niya. And guys, no, lagi natin tatandaan din na kahit wala ka pang kinikita ngayon, kasi madami pag hindi kumikita. So, hindi naman kumikita, pero parang konti-konti pa lang, nag-i-step up naman. Pero ito yung lagi nating tatandaan. Wala ka pang kinikita o hindi ka pa nakakapag-step up o nakakapag-build. Pero kung once na nandito ka palagi sa zone, sa salita, guys, maniwala ka, yun pa lang, successful ka na eh. Kasi dati hindi mo yung ginagawa. So, wag ka lang tumingin doon sa income. No? Sabi nga ni Coach Christian, mahiyain. Di ba dati hindi ka naman nagsasalita ng ganito? No? Pero dahil sa ganitong klaseng business, natuto tayo. Tama ba? So, yun pa lang, guys, successful ka na eh. Kasi natuto ka, meron kang natutunan sa ganitong klaseng negosyo. Kaya, kailangan tuloy-tuloy lang. Eh, naniniwala ako na once sa tinuloy-tuloy mo ito, naging seryoso ka talaga. Iba yung magiging future natin dito sa Live Good, guys. Kasi bakit? Habang nag-uusap nga kami ni Coach Elmo na kinikilig ako eh. Kasi nag-compute, na-compute, kasi gusto ko kasing malaman yung kung pang long term ba talaga itong Lake Good. No? Kung nag-computean kami guys, hindi ma-overpay out ang company natin. Kaya kung once, sayang lang kung hindi mo siya tinuloy. Yung mga hindi naka-subscription, pwede pa, bago mag-June 14, no? And iba yung pan natin, iba yung future natin sa Live Good. And next question,
new record na kumita ka na, Coach Christian. Ano yung feeling na kumita ka no, nung nandun ka pa sa Japan, dito sa Live Good, doing Live Good? Ano coach, sobrang saya, hindi mo maipaliwanag yung nararamdaman. Overwhelming talaga pagka iba kasi yung kumikita ka dun sa trabaho mo, isaw mo. Tapos iba rin yung pagka nakakumita ka dito dahil nakapagpasali ka, nakapag-share ka. Iba na, tapos yun, nakatulong ka pa sa tao. Iba yung feeling niya, parang hahanap-hanapin mo ulit yung feeling na winning point na may nag-join sa'yo. Yun, parang ma-addict ka din doon eh. Then, yun, continue ka lang din sa pag-share. Hanap-hanapin mo yun eh. Yun lang din po coach, yung parang ano. Then, dito, Hindi ka, hindi mo niregaluhan yung sarili mo, parang ganun. Yung first sahod mo dito. yung ano coach, yung iba, di ba, yung in-order ko po, pinadala ko sa mama ko yung product. In-order ko sila ng product sa lagang $100 yun, I think. Wala pa kasi noon that time yung yung international wellness pack na free shipping. Yan, Mm. maganda yun eh. Kasi dati, mahal pa yung free shipping. Ngayon, mayroong free shipping, 6 na products na yun. International wellness pack. Then, yun nga coach, regarding lang din dun sa kasi sinabi nyo kanina about subscription. Hindi talaga ma-overpayout ang company kasi 'di ba yung Zoom nga ay So, yung overpayout. Netflix ang laki ng kinikita nila, ang tagal na nila, 31 billion. Wala naman silang binibigay sa mga members, subscribers nila. What if umabot na ang live good sa ganun? And possible talaga. Ang nakikita ko rin ko sa future, baka si Sir Ben Glinsky, makapasok yan sa pinakamayaman sa buong mundo. Kasi future tayo ng Amazon eh. Amazon, Amazon. we are the Amazon of network marketing. Hindi malabo kasi nagsisimula pa lang tayo, ilang taon na ba yung mga ganyan, then wala silang binabalik sa tao. Dito, mas mabilis tayong dumami kasi nag-share tayo ng opportunity. Yun lang. Hindi mape-payout kasi kalahati lang naman yung binabalik ni Live Good sa tao. Over payout. So, 2.7 billion. 2.7 billion yung may payout ng company, di ba? grabe, no? Magkano yung 1 billion? $1 billion. Dollars yun ha, edi ano yun, 56 billion. Magkano pala yung 1 million? Kaya yung kumikita ng 4 million dito kay Livegood, yung 1 million na monthly 4 million, gano'n, nasa gano'n. Wala, maliit lang, barya lang. Darating yung time, di ba, sinabi ni Coach Elmo, normal na income ng mga taga Livegood, kalahating million. Mangyayari yun, and depende rin sa'yo kung gagalingan mo ba or kung mag-aantay. Kasi kung mag-aantay ka hanggang level 12 lang. Yes. Nagtatulungan din. Sabayan natin si Kasi hindi tao yung hindi Sir Ben Glinsky, genius po talaga eh. Kasi sabi niya, kung ano yung sinasabi niya, tinutupad niya, ginagawa niya talaga. Ayun, True. then meron silang grabe kasi coach yung natin si Sir Ben Glinsky, 'di ba? Yung may video siya na kino-compare niya yung organic coffee doon sa Starbucks, sa Mac Coffee, then sa Dunkin, yung coffee kino-compare. Ganun tayo, ganun kaganda, ganun ka-quality yung natin, yung products ni Livegood. Kasi kino-compare niya malalaking company yun. And hindi siya pipicture, hindi ka pwede mag-compare ng ganun, baka kasuhan ka. Ganun ka si Sir Ben Klinsky. And sobrang yaman na po yan. Hindi yan yung lang owner na nagpapayaman lang. Ang puso niya nasa pagtulong po talaga sa mga tao. True. Yan po ang masasabi ko din. Nakakakilig ang buwan na mangyari sa atin, guys, dito. Ako talaga, kaya hindi ako tumitigil. Kaya kailangan ko pa mag-level up ng mag-level up everyday. No, nag-a-acquire ng mga skills, na ideya. Kasi iba ang future ng Live Good, guys. So, Coach Christian, naisip mo ba lahat ng ito mangyayari sa'yo? Yung pag-for good mo, makapag-build ng network, nagsasalita sa ganito, Hindi po ako. nag-i-inspire ng madaming tao. Hindi ko pa naisip. Oo, dati biglaan parang na-twist talaga yung mundo ko 360 umikot eh. Nung talaga. Kasi di ko alam, siguro God's will talaga. Plano niya talaga to for me. Ito talaga yung purpose ko. Di ba sabi nga, kailangan hanapin mo yung Dharma, yung kung sino yung mga nakatin kagabi sa training ni Coach Fernan, yung Dharma ba? Yung purpose ng isang pen. Kunyari, itong purpose ng isang pen. Kung gagamitin mo siya, di ba, pang sundot ng likod, pang kamot, pang sundot sa tenga, hindi yun yung purpose niya di ba? Ang purpose nito is panulat. Yan lang, then, ayun lang, hanapin mo lang din talaga yung purpose mo. And feeling ko, dito ako masaya, dito talaga yung ko, dito talaga yung purpose ko na makatulong din, makapag-inspire, and makapag-build talaga ng legacy. Doon nga, di ba? Iniisip ko talaga yung magiging future, di ba? Kahit wala pang girlfriend, wala pang wala pang anak, iniisip ko na yung future na magiging mga apo ko. Kasi,
papasalamatan ka nila kahit nasa heaven ka na, di ba? Maaalala ka nila. Di ba? Kung sino yung mga nag-attend kay Coach Fernan, yun yung sinasabi niya kasi din. Sa Dharma, ano ba yung meaning mo, yung purpose mo sa buhay. Then, yun, kahit ako naman, kine-question ko din yung sarili ko. Tinatanong ko pa din. Mm. Kasi darating ka talaga din sa point na yun. Then, balik ka lang sa lalim mo. Ano ba yung nakita mo dito? Bakit ka nagsimula? Yun lang. Yun lang din po. Ayun, thank you, Coach Christian. And ano pa ba dito? Guys, buhay pa ba tayo dyan? Natutulog na kayo. Pa-type naman ng abundance sa comment. Nakikita ko na lang dito si Jermaine, si Coach Evelyn, na active na Coach active. J, yan. Coach J, Villar. Oo. Sino pa ba? Yan, mga leaders din yan. Yun, si Ina-attend ko Coach din yan. Martin. Coach Masarap bang Evelyn usapan? Bernal, Coach Rodney Venezuela, Coach Masarap Emily bang Green. usapan natin, guys? Shout out po. Malapit na tayo matapos. So, ang Malapit na daming dun sa nakakagising na part. ang daming natututunan kay Coach Christian, guys. Opo, Kahit marami pa rin ako, sana akong gustong i-share, Coach, kasi siyempre baka abutin na tayo ng alas 2 nito. Marami talaga, marami. And hindi ko naman siya totally experience or learning. Siyempre, yun yung natutunan ko talaga. Sa mm, pakikinig lang yun. Hindi ko yung personal experience. Siyempre, ina-adapt ko. Ina-apply ko yeah, sa sarili ko yung mga philosophy talaga. yes. Principles, mga ganyan. Nag-aaral talaga ako. Nakaka-inspired, guys, no? And kasi nabanggit niya kasi kanina na dati hindi siya ganito, pero just imagine, ngayon, ang dami niyang mga words of wisdom, mga philosophy words na sinishare sa atin ngayon dito sa Zoom. And next question is, how do you see yourself 3 to 5 years from now and to your network or team? Siguro, Coach, driving my dream car. Yun na, yun, doon na talaga. Then, yun, meron ng siguro mansion, then maraming properties, may savings, travel na lang din kasama yung family din, nag-i-inspire na lang din. Kahit di ka na mag-invite kusa ng taong sasali sa'yo. Kasi bakit? Nakapag-grade ka na ng credibility. Wala nang negative niyan. Kasi that time, alam ko na naunawaan na ng tao ano ba ang live good, ano ba ang subscription, ano ba ang kayang buhay na ibigay sa na to. Ayun, yun lang. Ang successful talaga ang nakikita ko sa lahat na magtutuloy. Yung totoo, Coach, na magtatrabaho talaga. Nagpupursige. Kasi I believe, testing eh. Tinitest po talaga lahat yung faith, yung belief mo kay Live Good. Kasi di ba, ang dami naglalabasan ng mga mabilisang kita. Nasisilaw sa mga shiny objects. Di ba? Pero ito talaga, kaya talaga ibigay, kaya talaga makabago ng buhay itong Live Good. Kasi ang totoong legit na business, pinaghihirapan talaga. Mahirap talaga. Yung iba na madali lang gawin, get rich quick scheme, pipindot lang, di ganun boring, walang wala kang matututunan doon, walang growth doon eh. Kasi, ayun nga, balik tayo, meron tinatawag na good leader and exceptional leader. Meron kasing good leader na pera lang po ang tinitignan. Ang wala nang pakialam sa tao nila, pero ang exceptional leader, siyempre, andyan na talaga yung pera. Then, ang exceptional leader, mahal nila talaga yung tao nila. Gusto nila na mag-success din yung mga downlines nila, hindi lang sila. Kasi, pag naging successful yung mga downlines nga nila, siyempre, yung nila, magiging successful na rin. Sabi Susunod nga, di ka. ba? If you help enough other people get what they want, sooner or later, you will get everything what you want. Pag natulungan mo na yung mga leaders mo. Then, yun lang, siyempre, ikaw muna. Bago ikaw muna pagyamanin muna yung sarili mo by investing learnings, patasin yung Mm, value mo, tapos ibibigay mo sa kanila lahat. Yun yung ginagawa ko, Coach. Yun, tama. sarili muna and gigil talaga na mag-aral matuto. Then, ituro mo sa kanila kasi hindi naman pwedeng ako lang magaling. Kasi hindi pwede. Kasi leveraging business nga tayo eh. Hanggat hindi ka pa nakapag-duplicate, di ba? Di ba, magsisimula yung sa ladder of success eh. Tinuro din yun ni Coach Glenn. From you, magsisimula talaga yun sa'yo. Yan, self-discipline, sabi ni Coach Jay. Yun, mahalaga din talaga yung self-discipline sa sarili. Kasi kahit naman may plano ka, may action ka, wala kang disiplina. Hindi mo ginawa ng action, hindi mo dinisiplina yung sarili mo, hindi ka rin makapunta sa goal na gusto mo. And dugtong ko lang yung Yes, about sa self-discipline. Kung gusto mo talagang, kasi guys, naniniwala kasi ako, sa akin ha, kung tuloy-tuloy mo lang na gawin talaga yung business, iisa lang talagang pumupuntahan natin yes. magtagumpay. Pero ito yung tanong. Saan ka dito? Mabilis o mabagal? Kung ako tanungin nyo, gusto ko mabilis na, bakit ko pa pipiliin yung mabagal kung pwede naman ako maging mabilis? Tama ba? Tama. So kasi, sayang yung oras eh. Tama. 2 years, pwede na eh, kaya na eh. Depende talaga sa'yo kung bibilisan mo. Di ba yung kunento ko po dati,
Yung depende sa yung kung gaano kabilis talaga. Yun, kaya nanggigigil din talaga ako. Nanggigil din lang mag-aral na Ay, mag-aral. Kasi kulang pa eh. Kulang pa ako eh. Hindi ko pa kayang mag-inspire talaga ng todo sa ano. Pero tuloy-tuloy lang. Oh, and napaka-importante kasi guys, heto para kiligin kayo palagi. Kailangan meron actually na I'm planning na buong community namin is magkakaroon ng event ng kahit sa Zoom lang. Gumawa ng vision board. Ano ba yung ibig sabihin ng vision board? Meron pa kaming tawag sa kabila eh. Yung frame, tapos doon mo ilalagay lahat yung nasaan ba yung akin. Yung frame kung ano yung gusto mo dream board. So, kailangan meron yan para pagkagising mo, yan ang nakikita mo. Parang ako kaninang umaga, no, habang nasa CR ako, sinusulat ko kung ano yung gusto ko ngayong 2024, guys. Kasi naka-check, kasi ang isa ko kasi na goal, yung makapag-travel sa Hong Kong, China, at saka Macau, nangyari na. Kaya, kailangan, hindi ko kasi nangyari, i-check mo lang. No? Yun ang advice ko sa lahat ng nandito. Isulat nyo yung mga gusto nyo, yung goal nyo, 2024, 2025, para once na binabasa nyo, kinikilig ka every day. Kasi kung check wala na, kang coach. goal, Na-check na pala isa-isa. Oops, tapos na. Oops, tapos na. yes, kung wala kang ganito, ito kasi yung magpupus sa'yo, no, na meron pala akong goal. Kinikilig ka kung ano yung gusto mo sa Gawa buhay. ka ng green board ng buhay. Coach J. So, Meron na lang coach nagawa na akong dream board doon. Yung yes. may mga savings, tapos travel, kasama family, Mm. then sasakyan din, then apartment. Yun yung mga nilagay ko doon. Sulat nyo lang guys, kasi ang ganito naman, ang dream board or vision board, libre naman siya eh. Libre, Yes. gawin mo, pero yung gusto mo lang, kung yung ano yung laman ng isip mo tsaka puso mo, yun ang isulat mo. Hindi mo pwedeng isulat yung gusto ni Coach Christian, isusulat ko dito. Dapat yung gusto ko. So, and then kung nagawa mo na, check. So, sa akin, yung silver ko, na-check ko na. So, yung gold ko, na-check ko na. Platinum na lang. Meron So, na ano kayong sabi goals ko dito? ginawa ko siya, ang nilagay ko, makapag-present, presentation, then Okay din, pwede din. makapag-training, yun na ano ko, nagsulat din ako ganyan. Parang 100 things to do before ka mag-diamond. Parang ganun, no? 100 And things tip, to do before and tip diamond. Or, And tip ko pa, Coach Christian, no? Pag once na gumawa kayo ng dream board o vision board, kailangan may time frame. Paka-importante yan. May time frame. Parang yung goal ko, na sabi ko, February mahit ko na. Pero hindi ko siya nahit. Nahit ko ng March. Pero actually, okay lang. At least nahit ko pa din. yeah. Ganun siya, guys. Napaka-importante na may time frame ka. Parang ako, platinum, kailangan September makuha ko na. So, nakasulat siya ng time frame. So, kailangan, kung once na nag-goal ka, may time frame siya. Wag lang na mag-goal ka, hindi mo alam, baka 2026 mo na pala mahihit. Baka importante ito, guys, kasi ito yung Magpo-push. magpapakilig sa'yo araw-araw. Magpo-push coach. Nagpo-push. So, ayun, Coach Christian, and actually, meron ka pa i-share dito, dapat may 10 akong leaders. Kasi ilan pa lang kami sa core ko, 7 pa lang. So, kulang pa lang 3. Sino kaya ang next? So, ganun ako na guys. Nakasulat talaga siya. And Naka, hindi lang dito sa phone ko. Kasi dala-dala ko lagi yung phone ko. Kaya kailangan. Kasi yung notebook ko, hindi ko naman madadala kung malit yung bag ko. Kaya nakalagay talaga siya sa cellphone. And once na binabasa ko siya, kinikilig talaga ako. And naaalala ko yung mga leaders ko. So, yun, isama nyo din yung mga leaders nyo. Gumawa kayo ng ganito, sa phone nyo na lang. And lahat ng community, magkakaroon tayo ng dream board making. So, naalala ko kasi kanina mo, actually ginawa ko to, nasa CR pa ako, guys. No? Just imagine, no, kung gaano kaganda yung business natin. Anyway, na-share ko lang. And heto na, activity din coach eh. Yan. true. And proceed na tayo. Ah, kinilig lang kasi ako, guys, kaya shinare ko sa inyo yung ginawa ko kanina. And next, if you could talk to yourself one day, ano ang sasabihin mo, Coach Christian? Yung lumang ako, yung dati, ano, tuloy-tuloy lang siya. And maganda yung future na nag-aantay. Yan lang sabi ko. And kaya mo yan. And magpatuloy ka lang. And sobrang dami mong matutulungan. Sobrang dami mababago ang buhay. Yun. And
ano lang, nagpapasalamat ako sa kanya kasi kung wala siya, wala ako dito ngayon. Yun lang din. Ay, lahat ng pinagdaanan niya, may reason. Merong dahilan. Yun. Kung ano man ako ngayon, di ba? Siyempre, yun sa kanya. Yung dating ako. Tuloy-tuloy lang. Yun lang yung masabi ko. Tuloy ka lang, laban lang sa buhay. Kasi kung nahihirapan man ako noon, ngayon, maganda naman ang future na nag-aantay. Kasi lalo nandito na din nasa tamang vehicle na eh. Kasi maraming vehicle, pero ang tanong, gaano katagal, gaano kabilis mo makukuha, aabot ka ba sa pangarap mo or matagal, aabotin ka pa ng 40 years bago makuha. Pero dito, tamang vehicle. Parang tayo nasa Shinkansen, yung tawag sa Japanese, yung bullet train. Ulit. Mabilis talaga. And siyempre, kailangan natin magpagas, kaya magbayad ng subscription. Yun talagang gasolina natin eh. Kasi yung vehicle, maubos niya ng gas. Kaya kailangan ng gasolina. Yun po yung subscription. Pag di kayo nagbayad ng subscription, di na makakatakbo yung vehicle niyo. Yun lang din po, coach. Tama, Ituloy coach. lang. Yun lang din talaga masabi ko sa dating ako. Wala. Kung may babaguhin lang din ako, wala. Kasi hindi ako magiging ganito eh. Kung may manabago man doon, hindi ako magiging ganito. Magiging ganito ngayon. Okay, live good. Yan lang din po, coach. Ayun, thank you, Coach Christian. So, pa-open na lahat ng camera, guys. Fast talk na tayo. Inaantay ang ng mga OFW nito. Pa-open ng camera. Tingnan natin kung magaling sumagot si Coach Christian. Yeah. Mag-reward ako ng sa lahat ng naging spotlight guest ko, sino kayo pinakamagaling sumagot. So Coach anyway, Glenn. Coach Ray. brief or boxer? Both, coach. Both, okay. Pera o puso? Ah, puso. Okay. Anong gumigising sa'yo sa gabi? Pangarap, coach. Motivation. Okay. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Yan. Give up or hold on? Give up na pagka hindi na talaga kaya. Give up na. Kasi may mga bagay talaga na kailangan ng i-give up. Okay. LDR or not? Yes, coach? LDR or not? Not po, siyempre. Mas maganda yung natatouch siya yung feeling na kasama mo. Sinigang o adobo? Favorite ko, coach, adobo po. Kape o gatas? Gatas, coach. Bata pa ako eh. Huling beses ka na in love? Ah, Di ko na matanda. Kahapon, kagabi. の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 So, ibig sabihin ka, heartbroken si Coach Christian. No, huli ka na dito. Anyway, sex or chocolate? Siyempre, sex, siyempre. Okay, so, best position? Diamond. Diamond. Okay. Yung kulay green, ano ba yung color green? Color green. Royal Crown Diamond. Royal Okay. Crown Diamond nata yun. Malaki o maliit? Malaking kita, coach. Nakapag-review. なってし Logi. まう So anyway, yes or no? Do you masturbate? Yes, coach. Lalaki tayo eh. So, what is your greatest achievement? Ayun, yung na-open mind. Na-open mind daw. For me, yan yung na-open mind daw. Sa totoong buhay. Yung nagising, yung nakawala ako sa tinatawag na programming, yung rat race. Okay. How much time do you spend in the bathroom? Depende, coach, pag naglilinis. Pinakamabilis nung pag na-late na sa trabaho, siguro mga 1 minute, 3 minutes. Pag late na sa trabaho dati. Okay. When was the last time you flirted with someone?
Kanina. Always. Ah, Kanina. no, Oo, kasi kanina part din yun ng business eh. Kailangan may ang, konting ano rin. ang tanong ko kasi kanina, huling beses ka na in love. So ngayon naman, ang tanong, when was the last time you flirted with someone? Always coach naman eh. Kasi ano din yan, hindi naman din na may, parang may entry din kasi ako na ganyan na parang ma-hook din. Then ma-convert into business. Okay. What is your early morning ritual? Ah, yung mga mentor ko, pinapakinggan ko, tatlo yun eh. Si Albert Einstein, Napoleon Hill, Jim Rohn. Okay. What makes you happy? Seeing my family happy, coach. The most expensive thing you bought for yourself? For myself, coach, I Yes. think, ito, yung second hand ko na iPhone, I think nasa 20 to 30K. Second hand na iPhone. Yun na, Okay. yun na. For myself. Hindi ko na maalala yung iba eh. Meron iba Mm. kasi na gastos talaga eh. Hindi ko naman yung binili sa sarili ko. Maliit na maliit, pagastos ng pagastos. Okay. So, Coach Christian, the worst thing you did for love? Ah, yun, embarrassment talaga and umiyak din talaga din sa love. Okay. And the best? The best. Kanina, the worst thing. Ngayon, the best. The best thing. Yun nga, ibigay talaga yung, nagmahal talaga, ibigay mo yung 100%, yung best. Okay. Ano ang biggest challenge na napagdaanan mo? Biggest challenge. I think coach yung ano din, yun, mag-shift, transition. Malaking challenge din sa akin eh. Kasi di naman ako ano eh, di naman ako entrepreneur, di naman ako businessman, employment ako, di ba? OFW. Transition kasi, yun yung challenge for me. And I love Okay. challenges. Okay. So, next, best time for sex. Ah, Hindi ko alam coach. Hindi ko alam. Anytime siguro. Hindi ko alam. Tawa ang mga OFW. So, Wala akong so idea. anyway, Opo. Coach Christian, this is your last night in the world. Who do you want to spend it with? Wala naman akong girlfriend coach. Siyempre, family. Okay. Family po. Kasi, yun nga, mahalaga talaga yung family. Kasi baligtarin mo man ang mundo. Family mo sila eh. Yes. Message mo sa mga Gen Z or student, Ano, Coach Christian. huwag silang magmadaling tumanda and enjoy nila yung buhay kung saan sila masaya. Yun po yung gawin nila. Kung makita man nila tong opportunity na to, gawin nila kasi 'di ba kung tayo, ako babalik ako sa dati, mas gusto ko na nagsimula din sa ganitong industry. Nakita ko kasi yung mga mas bata nagsimula dito, basta wag lang din titigil kasi merong nasunog, merong nahirapan. Kung sa Gen Z mas maganda na yun, maging mas maganda mas maging successful habang bata pa, lalo kompleto pa yung family nyo, may bibigay nyo yung buhay na gusto nila, maging mayaman kasi meron yung iba na sa programming talaga na ayaw talaga nilang yumaman. Then, ano kasi, iba kasi yung pagiging mayaman, pagiging mahirap. Pagka mayaman ka kasi marami kang choice. Pagka mahirap ka, konti lang, limited lang. Example, pagka mayaman ka, then masakit yung katawan mo, pwede ka magpamasahe. Pagka mahirap ka, di ba masakit katawan mo, tiisin mo na lang. Yun, ganun lang. Then, maraming choice eh, bilang. Then, ayun, kung ano ba yung gusto nila, gawin nila. And enjoy nila yung buhay and huwag silang ano din, mapako din sa or makontrol. Kung saan sila masaya, parang live your life to the fullest lang din. Yes. Habang bata, dapat mas alam nila yung ginagawa nila. Kasi ang daming matatanda na huli, regret, puro regret eh. Yun, kung saan kayo masaya, kung ano yung gusto nyo gawin, gawin nyo. Wala nagko-control, huwag kayo makinig sa nagsasabi sa inyo na ganito yung tama, ganito yung gawin. Kung ano yung gusto nilang gawin. Yun po. Mag-live good sila. Yes. Okay, thank you, Coach Christian. So, if you were to confess only one sin to God, what would it be? Ah, Parang, na-confess ko na lahat eh.
I think na-confess ko na lahat kasi meron akong napanood before kay Giancarlo, 'di ba? Parang yun nga, yung may utang sa akin, may mga kasalanan sa akin. Parang pinatawad ko na rin kasi sila. And ano naman, hindi naman tayo perfect. Everyday nagkakasala tayo. Then everyday pwede ka man humingi ng tawad. And wag mo naman gawing hobby yung paggawa ng masama. And yun lang din. And kung may confess man ako siguro, nahingi ko naman na lahat. And for me, wala na ako kasi everyday naman humingi ako ng tawad. Mm. Oh. So, any thoughts bago tayo mag-end? Yes, coach? Any thoughts, coach, bago tayo mag-end? Parang kasabihan po ba, coach? Yun, parang, Yung advice mo na lang sa lahat o message? ano, dito, normal po na mahihirapan kayo, may reject tayo. Pero balik ka lang lagi, bakit ka nagsimula? Ano bang deepest why mo? Kanino mo ba to gagawin, 'di ba? Hindi naman to para sa upline mo, hindi naman para sa downline mo. Para sa pamilya natin, para sa sarili niyong pamilya. Kasi kung maging successful ka man dito, hindi naman po upline, hindi naman po downline ang makikinabang yan. Ikaw din, kung makuha mo man Ikaw. yung sasakyan na gusto mo, ikaw naman sasakay, yung magandang bahay na gusto mo, kayo naman po titira. Then, ano lang, set the right expectation. Then, tuloy-tuloy lang kasi wala pong madali. Nagiging madali lang ang bagay pag gusto mong ginagawa mo. Then, lahat kasi mahirap eh. Then, kung kaya naman, pumili ka ng mahirap na pwede kang mabago ang buhay mo. Pwede ka talagang yumaman. Pwede talagang ma-achieve mo yung time in financial freedom. And hindi ko lang po nakita yun. Kaya I give up all. I give up everything. And wala na akong ginagawa. Ito na lang. Live good, investment sa sarili, learnings. Pero ano lang din, at the same time, mahalin mo yung ginagawa mo. Then enjoy lang. Enjoy lang. Kasi pagka mabe-burnout ka eh. Then, wag mo i-compare, wag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Kasi yun, wala kang ibang kalaban dito kundi sarili mo lang. Kasi manghihina ka eh. Darating sa point, bakit sila gan? Kung maiinggit ka man sa ibang tao, dapat yung magandang inggit. Wag yung parang crab mentality na hatakin mo sila pa. Wag ganun kasi yun, bantayan niyo yung sarili niyo kasi karakter yan eh. Ano ba yung iniisip niyo? Masama ba or nakakabuti? Siyempre, isipin natin lagi yung makakabuti. Kasi isipin niyo, kayo na yung next. Kung may na-achieve man sila, may nagsasuccessful, tayo mainggit tayo maganda, ma-inspire tayo na kaya nila, kaya din natin. Yun lang. Yun lang din bukod kasi ang kalaban lang talaga, hindi naman ibang tao, sarili talaga eh. Ikaw lang talaga. Ano lang din, then invest lang kayo sa sarili nyo kasi yan yung hindi mananakaw sa inyo, yung mga natututunan nyo. Atin lang ng training at paulit-ulit kasi meron matututunan tayo eh. Kakatin natin ng training. Then wag magsasawa, wag mapapagod kasi example, pag tumigil tayo dito, ano bang makukuha natin sa labas? 'Di ba? Siguro may then maganda kasi nagano sa labas kasi parang wala akong nakita na ganito traditional, 'di ba? And sobrang bago eh. Sobrang bago nitong marami pa eh. Sobrang laki pa nung ng opportunity ng chance na mabago yung buhay natin. Kasi tayo, pillar stage tayo, pioneering stage. Yun nga lang, kahit pillar ka pa, pioneering stage ka, kung wala ka naman ginawa, di mo binigay yung best mo after 3 years, di ba, yung mga kasabayan mo, ang dami nang nagbago ang buhay, gumanda ang buhay. Tapos doon ka pala magsisi sa uli. Mas maganda, ibigay na natin yung best natin. Yun lang po, coach. Then, yun lang siguro masabi ko, coach. Yun talaga, sarili lang ang kalaban. Yes, thank you, Coach Christian. No, guys, madami ba tayo natutunan? Thank you Pa-comment so naman much, dyan coach. Arigato sa comment. gozaimasu. Yes, pa-comment naman dyan sa comment section, guys, na kung ano yung mga natutunan nyo tonight. Kasi I hope na madami. Kasi ako, madami talaga akong natutunan. Pwede nyo pong sabihin dyan. And uulitin ko lang yung sinabi ni Coach Christian. Ako, inggitera akong tao. Pero naiinggit ako. Kasi naniniwala kasi ako, guys, na may dalawang inggit sa mundo. Inggit na negative at saka inggit na positive. So, saan ka dito? Dapat, kung naiinggit ka sa isang tao, gawin mo siyang motivation. Gawin mo siyang positive. Kasi kung negative kasi yung isip mo, parang ako, si Coach Christian, naiinggit ako sa kanya. Kasi si Coach Christian, mayroon siyang sasakyan. Parang ganun. Gusto ko din mangyari sa akin. So, dapat positive. Gawin mo siyang motivation. Huwag mo siyang gagawin na negative. Kasi once na negative ang pumasok sa mind mo, pwede kong siraan si Coach Christian. Gets nyo? So, iwasan natin yung guard your mind, guys. And yun, wow, grabe, ang ganda ng message, Coach. Apply ko din yan, sabi ni Coach Jay.
Thank you so much, Coach Christian. Na-motivate po kami, sabi ni Coach Rodney. So, thank you very much, Coach Christian. And buong team, buong Ultimate Dreamers, ang papasalamat sa iyo dahil naglaan ka ng oras, effort sa buong community namin. And more blessings to your network and syempre to your family. Guys, let's show gratitude kay Coach Christian. Pwede ba tayo mag-picture lahat? Pa-open ang camera bago tayo magbigay ng gift kay Coach Christian. Smile and leave good sign. Ayun, and lahat tayo guys. Pa-open ang camera. Ayun, 1, 2, 3, smile. Ayun, isa pa. 1, 2, 3, smile. Yung mga team ko, busy na nag-e-encode. Congratulations kay Coach Mirna! Nakahit na yata siya ng promo na grocery, guys. Until June 10 na lang yung promo natin na 1 package grocery delivered to your family here in the Philippines. So, congratulations. And syempre, congrats kay Coach Ron. And congrats pa sa mga susunod na mga magpipay-in. And meron lang kaming ibibigay sa'yo, Coach Christian. Ayun. Okay. Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Coach Christian Binduan for his contribution and humble service as our special guest during Spotlight. Given this day, June 6, 2024, Spotlight with Ultimate Dreamers Leaders. Yours truly, the founder of Ultimate Dreamers and the co-founder, Coach Marilu Taliedo. Meron pa po tayo. Bakit ayaw? Ayun. Special training. Bukas tayo, guys. May training tayo. June 7. 7 a.m. sa Kuwait. Nagigising nila to. And 12 p.m. sa Pilipinas. How to set goals and achieve them. By speaker natin, Coach Ronalyn. And our host, walang iba ang kanyang upline, si Coach Brenda Mendoza. So, bukas po yun to, guys. Huwag niyo pong palalagpasin kasi madami tayong matutunan. Bukas and Saturday, meron tayong event sa buong team. Sa buong team ni Coach Elmo, si Coach Pinky, lahat ng nakahit ng promo, sila po yung mag-share. So, abangan natin yan. And, ayun, and Sunday, meron tayong event, Abundance 2024. So, mai-inspired ulit tayo. May guest po tayo. Walang iba si Coach. I think si Coach, yung sinabi sa akin ni Coach Christian, hindi, si Coach Arnold next week.